Hi ma'am, good morning and good morning to everyone. Salamat po sa panahon. Unang-una sir, kailan po ba eksaktong napansin ng PCSA itong pagtaas ng presyo sa marine fuel? Ngayon lang po ba ito, even before pa? Starting lang ma'am sa nung nag-start na ang Middle East war, no? That's when yung ating mga presyo ng langis medyo hindi na siya tupat doon sa mga gas stations, no? Nasurpresa kami dahil yung mga binibenta sa gas station as compared to the buying price namin, mas mataas na kami ng mga 10-20 pesos per liter sa diesel ho. So yun, medyo hindi namin maintindihan bakit nagkaganon. Ang sinasabi po kasi sa balita, diretso po kayo sa mga oil depot mismo. Bakit daw po nagkaganon na parang mas mataas pa yung bili nyo ng marine fuel compared po dun sa mga nakikita natin na binibili para sa mga sasakyan? Yes, that's correct, no? In fact, in the past, ang presyo namin mas mababa kaysa gas station kasi bulk buyers tayo, no? Medyo malaki kasi ang mga binibili ng shipping industry. But starting not really March 1 but I think March 2 or onward, medyo nawala na 'yon, no? Parang nagbago, parang mas mataas na. As early as last week, nag-100, some of the areas, 100 plus na ang per liter. Samantalang pag pumunta mo sa gas station last week, may mga 70, may 60 plus pa nga eh. But kami, nasa 100. May 80, may way 100 sa ibang areas. Pakiklaro lang muna siya. When you talk about, when you say marine fuel, diesel po ito pinag-uusapan natin dito, hindi po bunker fuel. Diesel ho, ang presyo nito is really an apple-to-apple comparison sa diesel. Okay, sige po. And yung pong gumagamit ng bunker fuel ng mga barko, iba hong ano ho yun? Iba ho, hindi sila pampasahero? Except for to go, yung malaking vessel nila. But the rest are cargo ships, no, that we use Oo. bunker fuel. Oo. So ang gamit dito sa Roro, do sa mga maliliit po na barko are diesel. Sir, ano daw po ang paliwanag ng oil companies? Bakit daw po ganon? Kung bulk buyer kayo, ba't ang taas pa rin ang bili nyo? Market forces kasi ang sinasagot nila, no? Dahil ang sinasabi nila na paubos na daw yung inventory. So, walang klarong explanation ho. Parang ano lang nila, parang sa gusto lang nila kung ano na yung presyo na for the marine sector. Small player ho ba ito o big three? Actually, there's a combination. Even Petron or even Shell, no? Iba yung pricing nila. But mostly kasi, pag nasa Visayas, Mindanao, or even Southern Luzon, marami na kasing mga resellers. But these resellers are authorized by the big three. Okay. So, Yes. reseller, anyway, kasi nga po, alam din naman natin, no? Depende po yan kung saan lugar, magmula sa depot, yung cost of logistics, etc. Pero ano ang effect nito ngayon sa inyo? Sir, dito nga po sa inyo sinasabi na overpriced naman masyado ang inyong bili sa diesel. Okay, it's like this, sir. I would like to explain, no? Sige Sa po. maritime industry, ang rule of thumb na mga shipping is 35 to 40% of our cost is fuel. So, before the Middle East crisis, last February 28, prices of diesel was only something like 54, 55, ranging on that level, no? So now, if our cost is already 90 to 100, that means almost practically 90% of fuel, an increase ng cost of fuel. So if you
put it in our costing from naging 40 to at naging 35 to 40% fuel cost namin. Ngayon, nasa 80 to 90% na, no? So that's why we were pressed to increase our rate. But unfortunately, Marina has regulated up to 20% maximum increase, no? We are doing that. We are complying doon sa 20% max. But ang aming apprehension is tomorrow there will be another round of big time increase. No? They're looking at 20 pesos per liter. So we are seeking Marina's assistance na i-authorize nila to have another round of increase. So kumbaga sir, wala kayong choice to be able to float. Ika nga, you have to increase again your fare. Yes, sir. That's correct. Fare and the mm. freight of goods, no? Ang amin sana, sir, kung matulungan kami sa Department of Energy na medyo pantay lang sana yung fuel prices sa mga gas stations na binibenta. At least makakatulong, no? And Department of Transport has even given I would say support to the airlines. Hindi yung mga airport fees binabaan nila, discounted and things like that. Eh sa aming industry wala talagang walang assistance pa sa gobyerno. Samantalang the shipping industry is the backbone of our economy because practically everything na basic commodities are carried by the shipping sector. Opo. We are the most cheapest we are the cheapest mode of transport. So pag masyado na mataas yung cost of operation, siyempre papasa namin sa publiko, no? But this will have a very big impact sa ating inflation because the cost of logistics is about 30% of the goods that are being sold in the inter-island economy, no? So parang mas malawak yung impact pag tumaas yung aming presyo. At sana para makusyon lang konti ay hindi naman masyadong lumaki. Government should take a look on how they can support the maritime industry. Opo. Sir, pwede ho ba para magkaroon na ho tayo ng kahit papaano po ay kumbaga kaisipan dito po sa inyong gusto mangyari po sa pagtataas ng pamasahe and for the Marina to allow you more than 20% ng taas sa pamasahe. Kung halimbawa po ang pamasahe ay sa regular po wala itong krisis ay 100 piso, no? Wala pa itong Feb 28 na gera. Kung 100 piso ang pamasahe, more or less po dito ngayon sa development kaninyo na sobra na ho ang taas ng singil ng inyong mga suppliers per liter, more or less magkano dapat itaas po na at least kikita kayo? Actually, yung initial na 20% based on last week's pricing, pwede na kami doon, no? We have magsasakripisyo naman kami para lang sa bayan. But what we are really worried is etong bukas na may additional na 20 pesos per liter or thereabouts, no? So dapat may timely intervention ang Marina to allow increase, no? So ilang porsyento po ang inyong nakikita in consultation with your members, sir? I'm talking about at least po para meron tayong imahinasyon man lamang kung kaninyo 100 piso, kung 20%, 120 ng pamasahe, so more or less, mga magkano pa ang gusto nyong idagdag, ilang pang porsyento? Another 20% to make it 140 na ngayon, magiging 40% na pong aumento?
If matuloy yung 20 pesos bukas na per liter increase, Mm-mm. then that would mean na siguro nasa mga additional 10%. Meaning maging 30% na Opo. ang increase. Ang increase sa pamasahe. Yeah. Opo. Sir, Yes, sir. opo. Volatile ngayon ang situation, ano po? Ano ang talaga ang sorry po, no, worst case scenario dito? Kung sakasakali po na ito ang sitwasyon, patuloy ang pagtaas, and then wala pong maibibigay sa inyong tulong ang gobyerno either sa pagbababa ng mga port charges, etc. Actually, sir, napag-usapan namin yan na mapuwersa talaga huminto yung areas na mga hindi siya hindi na siya viable because it will come out na halos yung buong binabayad ng pasahero or kargamento hindi pa sapat sa fuel lang. So this will also have a massive impact to the economy because siyempre yung mga bilihin tataas yan dahil scarcity na yung mga basic commodities. Which is ayaw naman natin mangyari yan. Oo, kasi din po yung pagbiyahe ninyo, may yung iba kasi naman may kasama ding cargo, di po ba? Sir, ano po? Sir Paul, no? Mm-mm. Yes, sir. That's correct. Oo. Yung biyahe ng Batangas Mindoro na flights, I'm sorry, na biyahe po ng mga barko, no? Yung inter-island, ang sinasabi naman ng mga pasahero, baka pwedeng pakiusapan kayo, mag-Holy Week din po ngayon na wag na rin po magtaas masyado ng pamasahe. Ngayon po, di ba inaasahan natin, pagpasok na po ng buwan ng itong latter part ng Marso, Pasimana Santa na. Ano yung tugon doon sa ganung panawagan din na wag kayong magtaas ng pamasahe para po doon sa mga uuwi ng probinsya? Actually, hindi kami makapag-commit niyan, sir, no? Because as earlier mentioned, we are even expecting another big-time fuel increase tomorrow, no? Every Tuesday kasi yan, nagbabago, no? In fact, yung mga fuel suppliers, hindi nga sila nagko-commit ang long-term or I would say 1 week pricing because even when they quote a price now, parang gusto nila 20 minutes pwede sila magbabago. Pag hindi mo kinumit yan, in 20 minutes they can change. Ganun. No? Yes. So kumbaga para kayo mahirap mag-commit. Para may bidding. Ganun. Parang ganun ho. Oo. Kasi inaantaas din nila yung supply. Apprehension din nila is yung supply ng inventory. Effect ka ninyo, no, sa ekonomiya kasi nga yung goods maapektuhan din sa presyuhan po ng pagtransport nito at saka din po baka yung supply po maapektuhan doon sa mga probinsyang binabiyahian ninyo. Sa usapin po ng labor, kapag po hindi kayo bumiyahe, ano ba ang deal nyo sa mga manggagawa nyo? No work, no pay din ba sila? Sila ba yung mga regular na empleyado? Gaano ba karami na mga manggagawa sa inyong industriya? Okay, actually yung sa shipping industry hindi lang kasi basta-basta ng tao suspend ng work, no, dahil siyempre yung barko hindi kasi pwedeng bayaan lang sa dagat na walang crew, no? But meron ding siguro magbawas ng mga 30% kasi pwedeng pag skeletal skeletal force lang yung maiwan dahil wala namang biyahe. So yung industry natin yung buong industry, I think mga 200,000 jobs will be affected. Opo. Yung usapin yes, o nga po, no, kapag ito nga po ganito karami ang mga umaasa po ng trabaho sa industriyang ito. Sa usapin po ng mga loan sa bangko, naunawaan po namin ang iba po sa inyo umuutang para pambili po ng barko, no? Pambili sa kanila pong negosyong ganyan. Yung pong usapin po ng pagbabayad ng utang sa bangko. Ganon din ho. Pag suspended na yung aming mga operations due to
price of fuel or Mhm. due to availability of supply, then siyempre wala na tayong pambayad sa bangko. Mm-mm. Hihingi na kami ng suspension of payment until such time na mabalik sa operation yung ating mga barko. Manganganak ito ng problema. Sige po, meron kaming interview in a while kay Secretary Banoy Lopez ng DOTR. Ano po ang inyong mensahe po sa kanila at maging sa DOE, sir? Sa DOTR ho muna. Go ahead, Sir Paul. Okay, for DOTR, ang hingi lang sana namin ng tulong is that mag-sit down lang sana yung DOTR, Marina, and the industry kung ano yung formula sa pag-increase ng presyo because very volatile ang presyo. So we don't have to go back and forth every now and then. No? Ang amin lang sana para transparent din sa publiko, kung ganito ang presyo, ganito din ang percentage. Pag bumaba din kami. Parang may may formula na para walang gray area, no. Number 2, ang request sana namin kung nabigyan ang airlines ng discount or reprieve doon sa airport charges. Dito din sa amin, malaki ding halaga tong port charges by PPA. So if mabigyan din yung industriya natin ng ganun na support, then that will also help the industry and to the general public. Opo. Because pasa-pasa lang naman ito. For Department of Energy, sana ho kung si Secretary Garin matingnan niya yung mga fuel suppliers na sana patas lang yung presyo, wag lang i-take advantage, no? Or I would say hindi kasi ang laki talaga ng impact nito sa ating ekonomiya because shipping again is the 100% carrier of the basic goods and commodities. So para hindi naman matabaan yung buong Pilipinas ng malaking inflation. Opo. Yan lang ho. Opo. Maraming salamat. Opo. Sir Paul, ilang barko, ilang passenger vessel na pinag-uusapan natin sa mga miyembro po ninyo? Estimate po ninyo. Sa lahat ng mga miyembro ninyo, mga ilan ito? Okay. Ang PCSA ho, we have 800 ships, more than 800 ships in our membership. Oo. So 800 ang inyong membership. So bawat isa niyan may mga barko, no? May mga sasakyan pandagat ang lahat sa inya ng mga miyembro niyan. Hindi ho. 50 yung member, more than 50 ang member Ay, sorry. na company. But 800 ships ang fleet ng member. Okay. Ayun, opo. 800 lahat ang mga barko. Ang fleet nila, itong mga bumabiyahe na mga sea vessels, 800. Yan po yan. Yes, Ganun karami. Okay. Sige po. So Sir Paul, salamat po sa inyo pong panahon and hopefully nga po mamaya pag nakapanayan po namin ng DOTR, aming maibahagi po ang inyong panawagan sa kanila. Salamat sir and Godspeed. Thank you, sir. Thank you. Opo. Salamat. Thank you. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa